Okay, bali eto, maiba muna tayo ng content. Hindi muna pagre-repair ng power amplifier. Speaker muna kasi ngayong araw puro speaker ang gagawin ko. Kaya wala tayong upload na pang amplifier. Ito, papakita ko sa inyo kung paano ko mag-repair ng speaker. Basic lang basic lang ituturo natin. Okay, Crown na PLX15 yan. Sunog yung coil. Ayan, papalitan natin ng voice coil. Una, ayan, tanggalin natin yung dust cap nya. Pasensya na kayo, hindi ako ganun kagaling sa voice over na on the spot record kasi tayo. Ayan, gamit kayo ng hot air or air, natawag yan yung hot air gun. Ayan, para mas mabilis matanggal. Kung wala man, pwede naman yung thinner, kaso lang mas maganda yung hot air, mas malinis yung pagkatanggal mo. Okay, yung voice coil nyan is 75mm. Okay, 75mm siya. Ayan. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano yung sukat ng voice coil ng PLX 15 na Crown. Ayan, 75mm siya. Ayan, tapos kakalasin natin yung sirang coil niya. Ang dami kong i-repair na speaker dyan. May mga maliliit ako, may mga D8, mga bulilit ako. Pero matataas yung watts. Kaya buong maghapon yan, yung puro speaker ang gagawin natin. Okay, yan. Kalas na yung coil niyan. Yan ang problema sa speaker kapag nakalas yung coil, naiwan, nahirap magtanggal. Pero may diskarte dyan. Buhusan nyo lang ng thinner, natatanggal yan. Ayan, halos mas upgrade pa ngayon papalit natin. Mas medyo makapal pa ng konti. Pero same lang naman na 75mm siya. Okay, tapos, siyempre, kakayurin. Gamit kayo ng ano man pwedeng gamitin. Grinder man yan. O anong klaseng tools, basta pwede siyang pangkayod para pumasok yung coil na ipapalit natin. Ayan, sa akin, meron akong ganyan. Pan lang yan, barina lang, tapos nilagyan ko ng yung pang grinder, ano ba tawag yan? Yung pang kayod. Okay, pagkatapos kayurin, pumasok na yung coil. Ayan, lilinisin naman yung butas niya kasi may mga nakabarang dumi yan. Gamit yung paper tape or masking tape. Ayan, ganun lang yung kwan. Very basic lang naman to. Sa iba nga, marami nang nagtututorial nito Sa atin, although, nagre-repair naman talaga tayo ng speaker, hindi ko lang nakukuha ng video. Ngayon lang, kasi nga wala akong pang-upload. Okay? Ayan, naibalik na natin yung, or naipalit na natin yung bagong coil. Ngayon, gamit kayo ng guide. Yan, pwedeng baraha, or akin kasi acetate ang gamit ko dyan Yan, acetate yung diffuser na plastic sa may backlight ng TV, sa LED TV. Yan ang ginagamit ko pang guide sa may coil niya. Kung wala kayong ganun, pwede naman baraha. Pwede kayo bumili ng baraha. Sa akin, meron naman tayong ganyan. Kaya, yun ang gamit natin. Acetate ang tawag dyan or mylar plastic. Okay? Ayan. Make sure na pantay-pantay lahat yung distansya nila para yung galaw ng coil is smooth, ulasang sayad. Tapos, pag na-align na yan, yung distansya niyan, parang halos 1/4 lang or 1/8. Basta yung umangat ng konti lang yung coil sa may pinaka-center, pinaka-gitna na bakal sang speaker. Okay? Tapos ang gamit ko palang pandikit ay lang siya, yung Pioneer na epoxy 5. Yan, pinaghalo ko lang yung dalawang klase. Epoxy 5 na Pioneer, tapos yung Geico. Yan, kasi yung epoxy 5, mabilis matuyo yan. Halos 5 minutes lang. Yung Geico, medyo matagal na konti. Pinagsama ko lang siya para hindi siya ganun ka bilis matuyo. Okay, and then make sure haluin nyo ng maigi para mas maganda yung pagkatigas niya. And then bago nyo i-apply, yung tipong medyo matuyo-tuyo siya konti, yung medyo hindi yung sobrang labnaw. Kasi pag sobrang labnaw, tapos mabagal kayo maglagay, automatic, mabubuhos yan dun sa ilalim. Pag nabuhos na yan, matik, barado yan. Okay, pwede naman yan tanggalin yung buong cone. Sa akin kasi, hindi ko na tinanggal yung cone yan kasi yung cone and then damper, magkasama pa. Kapag nahiwalay na yan, sa pagkayod mo ng, kinakayod mo yan para mag-shoot yung coil, tapos nahiwalay yung damper and then cone, ayan, ako tinatanggal ko na yan. Pero pag hindi, diretso salang lang. Ayan, tapos tinataob ko pala. Pag na-applyan ko na siya ng pandikit, tinataob ko muna. Para hindi baling dito mabuhos sa may labas, wag doon sa loob. Kasi pag nasa loob na buhos yan, automatic, barado.
Yan, mabalik ka sa simula ulit. Ayan, pagkatapos mo lagyan pandikit, yung sa may pigtail naman, yan, sa terminal ng pigtail. Ako, hindi ko na pinapaikot yung exist na, o yung haba yung coil, na wire. Iniinang ko lang ng todo. Make sure na kargahan no ng hinang ng todo. Para hindi siya basta-basta mapipigtas. Okay lang, diskarte ko lang. Binabahagi ko lang sa inyo yung kunting kalaman natin sa speaker. Although nagre-repair tayo, kahit anong laki pa ng speaker yan. May mga nire-repair tayong D18, may 21 tayo, may mga i7, may i8 tayo na nare-repair na speaker. Hindi lang nakukuha na ng video. Ngayon lang talaga ako gumawa ng video na to dahil wala nga akong pang-upload eh. Dahil nga buong araw na yan, puro speaker ang gagawin natin. Kaya, gawa tayo ng video pang speaker. Kahit pa paano, makapagbigay idea tayo. Ngayon, ganun pa rin ang ginagamit ko yan, pandikit. Epoxy plus 5 pa rin yan sa may pigtail niya. Okay, sa terminal ng pigtail. Make sure, haluin nyo ng megi. Kahit epoxy 5 lang, na matibay yan. Kahit sa malalaki nga, yan lang ginagamit ko eh. Okay naman. Basta maganda lang yung pag-apply nyo. Maganda lang yung paghalo. Matibay yan. Mas matibay yan. Okay, yan lang. Tapos malagyan ng pandikit yung sa may pigtail terminal. Ayan na. Titesterin natin. Bago mo ibalik yung dust cap, testerin mo muna. Baka mamaya walang continuity eh, di ba? Okay, tingnan nyo. Okay, ayan. Meron na yan kapag ganyan. Kapag open yan, naku, ulit ka dyan. Tapos, sinapplyan ko ulit ng sealant. Yan, para sure ball. Para hindi gumalaw talaga yung terminal ng pigtail. Ayan, pagka natuyo na siya, tanggalin yung mga guide. Saglit lang naman matuyo yan eh. Epoxy plus 5, kaya nga 5 siya eh. 5 minutes lang eh. Patigas na eh. Okay, ayan. Tapos sabay, buga ulit ng hangin. Okay, kapag malinis na yan, ibabalik yung dust cap. Yung dust cap niyang kulit eh. Hindi siya nakapataob. Pati haya. Tapos ang ginagamit kong pandikit, na yan, sealant. Yung clear na sealant. Minsan itim. Kaso wala akong itim. Kaya yung puti na yung ginagamit natin. Wala nang available na itim eh. Pwede naman kayo gumamit rugby. Maganda niyan. Lagyan nyo yung sa ilalim. Tapos pag naipatong yan, tulad yan, patong mo na. Papatungan mo ulit ng pandikit sa labas. Yan, napakatibay niyan. Sure ball yan. Yan ang diskarte ko dyan. Kung rugby man ang ginagamit ko, ganun din. Applyan ko dun sa ilalim sa cone, applyan ko sa dust cap, tsaka ko idikit kapag medyo tuyo-tuyo na. Ayan, tapos patungan lang ng pabigat konti. Yan, okay na. Ayan lang. Diba? Tapos na.